ito ang mga kaganapan sa episode na ito ng Huwag Kang Mangamba. Sa muling pagsulyap sa nakaraan ay muling ipinakita ang mga alaala ni Joy at muling ipinakita kung saan dinala si Joy sa ospital dahil sa droga. Kinumbinsi nito ang kanyang ama na hindi siya gumagamit ng droga at kahit kailan umano ay hindi niya ito magagawa. Ngunit hindi naniniwala sa kanya sina Samuel. Sinabihan siya ng ama na iniimbestigahan na ng eskwelahan ang nangyari at kung sakaling mapatunayan nga gumamit ng droga si Joy ay maaari siyang ma-expel. Dahil sa nangyari, sumama ang loob ni Joy sa Diyos. At sinabi nito na sana hindi na lang siya binuhay kung ganoong pamilya lamang ang kanyang babalikan. Wala umano siyang ginagawang masama ngunit masama ang tingin nila sa kanya. Lalo lang daw siyang mahihirapan at mag-iisa. Sana daw ay hinayaan na lang siyang mamatay. At ipinangako niyang kahit kailanman ay hindi na siya lalapit sa Diyos. Sa taong kasalukuyan naman ay kinumpronta ni Joy sina Agatha at Deborah tungkol sa pagsasampa nila ng kaso kay Barang. Sana daw ay hindi na lang nila ito ginawa dahil alam naman nila ang kondisyon ni Barang. Sinagot naman siya ni Agatha at sinabing may sakit nga sa utak si Barang kaya maaaring mas malala pa ang kanyang pwedeng magawa. Ipinagtanggol naman ni Joy si Barang at sinabing nakasama na niya umano ito at hindi ito basta nananakit kung walang dahilan. Wika naman ni Agatha tila mas kinakampihan pa ni Joy si Barang kaysa sa kanila na kanyang pamilya. Wala naman daw umano silang ginawang masama at si Barang ang unang nanakit kay Deborah. Tugon ni Joy, alam daw niyang nasaktan ang kanyang tita ngunit sana daw ay maawa sila at wag nang patulang si Barang. Sagot naman ni Deborah, hindi lamang daw para sa kanya ang kanyang ginagawa kundi iniisip na din ang kapakanan ng iba. Tinanong ni Joy kung may iba pa bang paraan kaysa kasuhan si Barang. Sinagot naman siya ni Agatha at sinabing kung gusto niyang tulungan si Barang ay siraan niya si Mira. Pag ginawa niya raw iyon ay hindi na magkakaso si Deborah. Nabigla si Joy sa sinabi ni Agatha. Sa barangay hall, lumuluhang pinagmamasdan ni Mira si Barang habang natutulog ito. Dumating naman si Pio at binigyan siya ng pagkain. Alam daw ni Pio na hindi okay si Mira at kung meron lamang daw siyang maitutulong ay gagawin niya. Malungkot namang sinabi ni Mira na sana daw intindihin na lang nila ang kondisyon ni Barang at sila na lang daw ang magpatawad. Bakit daw kailangang si Barang ang magsorry gayong hindi naman niya naiintindihan ang mga nangyayari? Ang pagpapatawad daw ay kusang ipinibigay at hindi kailangan ng kapalit o kondisyon. Sigurado din daw siya na di ginusto ni Barang ang makasakit ng iba. Inabutan na lang ni Pio ng panyo ang lumuluhang si Mira. Habang sa mansyon naman ng mga Adventula, nag-uusap ang maglolo at sinabi ni Miguel na nangangamba raw siya na baka bumalik sa kanila ang ginawa nila kay Barang. Sagot naman ni Mayor Simon, nakita naman daw ng kanyang apo ang kanyang ginawa kung paano siya nagpakumbaba at nagmukhang kaawa-awa. Inaayos pa nito ang gusot sa pagitan ni Deborah at Barang. Ngunit dahil sinaktan daw ni Barang ang manggagamot kaya't nakalamang si Deborah. Kailangan daw umanong alam nila kung sino ang taong kakampihan. Kung si Miguel naman daw ang tatanungin, mas gusto niyang kumilos mag-isa. Kinontra naman siya ni Mayor Simon. Darating daw ang araw na kakailanganin niya ang mga taong nasa paligid niya. Kailangan niya daw matutunang manipulahin ang mga ito sa pamamagitan ng pagtanaw ng utang na loob nila sa kanya. At ituturo raw iyon sa kanya ng lolo. Nang tanungin ni Pio si Mira kung gaano ka-importante sa kanya si Barang, umiiyak nitong sinabi na si Barang ang unang tao sa Hermoso ang tumanggap sa kanya. Ito raw ang una niyang naging kaibigan at pinoprotektahan raw siya ni Barang sa kabila ng kalagayan nito. Kaya't nasasaktan umano siya sa nangyayari ngayon kay Barang. Mas lalo raw siyang natatakot at ayaw niyang mawala sa kanya si Barang. Baka daw ay ipakulong si Barang o di kaya ilayo sa kanya. Ngunit baka wala daw siyang magawa para tulungan si Barang. Tugon naman ni Pio, mahirap daw ang kanilang sitwasyon dahil makapangyarihan ang kanilang kalaban. Ayaw naman daw ni Mira ang makipag-away at ang nais daw nito ay ang magkaayos sila at magkapatawaran. Ngunit tila napaka-imposible daw nito. Sinabihan naman siya ni Pio na magiging okay din ang lahat. Habang si Joy naman ay nasa kanyang kwarto ay napaisip ito sa alok ng kanyang madrasta. Nag-flashback sa kanya ang mga alaala nila ni Mira at ang sinabi ni Mira na higit pa daw sila sa magkaibigan. Habang nangangampanya naman si Miguel ay nakita niya si Father Sebastian at sila ay nagkausap. Papunta umano ng bayan ng pare upang kausapin ng isang negosyante tungkol sa pagpapatayo ng simbahan. Nagtaka naman si Miguel at tila hindi ito nabanggit sa kanya ni Father Sebastian. Tinanong naman siya ng pare na kailangan bang ipaalam sa kanya ang kanyang mga lakad. Sagot naman ni Miguel ay ang akala niya daw kasi ay magkatuwang sila sa pagpapatayo ng simbahan. Humingi naman ng pasensya ang pare dahil buong akala daw nito ay masyadong busy si Miguel sa pangangampanya at sa iba pang bagay. Sa susunod daw ay sasabihan na niya si Miguel.
Wala naman daw kay Miguel yon, ngunit sana man lang daw ay nag-message sa kanya ang pare. Tugon naman ng pare na wala pa naman daw ang kasiguraduhan ang kanyang lakad, ngunit kapag napapayag niya daw ang negosyante ay sasabihan niya agad si Miguel. Nangako naman si Miguel na tutulong daw sila sa kanya. Dahil napag-uusapan na rin lang naman daw ang tungkol sa tulong, inungkat ni Father Seb ang nangyari kay Barang. Nakiusap ang pare na kung maaari ay kausapin ni Miguel si Deborah upang wag nang lumaki ang isyu, total naman daw ay malapit ito sa kanya. Sagot naman ni Miguel na may mga bagay daw na hindi na nila hawak at kung nais daw ni Deborah na magsampa ng kaso ay wala na silang magagawa. Handa naman daw silang tumulong, ngunit sana daw ay huwag abusuin ang kanilang kawang gawa. Agad namang nagpaalam si Miguel sa pare. Umuwi sa abandonadong simbahan si Mira at nagmamadali itong iniimpake ang mga damit. Nang paalis na siya ay napadaan siya sa rebolto ni Bro. Tumigil ito at lumuluhang nakiusap sa Diyos. Humiling siya na sana daw ay tulungan siya nito dahil hindi na niya kaya ang pinapagawa ni Bro sa kanya. Wala umano siyang lakas, yaman o kapangyarihan. Pinanghihinaan umano siya ng loob pag nakikitang nasasaktan ang mga taong mahal niya sa buhay. Tinanong niya si Bro kung tama bang siya ang kanyang pinili, ngunit wala itong narinig na tugon. Paalis na siya nang biglang nagliwanag muli ang paligid. Naramdaman nito ang isang dampi ng kamay sa kanyang balikat at nang humarap siya ay nakita niya si Bro. Wika ng Diyos, kapag mahina ang tao, doon siya malakas. Ang mga pagsubok sa buhay ng isang tao ay siya umano ang nagpapalakas sa kanyang pananampalataya at nagpapakatatag sa kanyang pagkatao. Ang pagtulong daw ng tao sa kabila ng kahinaan ay siya ang pinagpapala at nagsisilbing halimbawa sa iba. Inatasan niya si Mira na maging halimbawa sa lahat. Magpakatatag umano siya at manampalataya. Habang nangangampanya naman sina Miguel at Mayor Simon ay dumating sina Mira kasama si Father Sebastian at Carrie. Nang matapos magtalumpati si Miguel ay lumapit ang tatlo kay Mayor Simon dahil nais umano nila siyang kausapin tungkol kay Barang. Wika naman ni Mayor, dapat daw ay si Deborah ang kanilang tanungin tungkol sa issue. Nang lumapit si Deborah ay kinausap siya ni Father Sebastian na kung maaari ay patawarin na lamang si Barang. Sumang-ayon naman ang mga tao at may nagsabi na kung talagang sugo ng Diyos si Deborah ay marapat lang na patawarin nito si Barang dahil alam naman ito ang kanyang kondisyon. Mas mainam pa daw kung papagalingin niya ang ginang. Tugon naman ni Deborah, tinutulungan niya si Barang at ang bayan ng Hermoso. Bayolente umano si Barang at maaari itong makapanakit. Habang nakatingin kay Mira, sinabi nito ang pagpapagaling umano ng may sakit ay nakadepende sa pananampalataya sa Diyos at si Barang ay tila sa ibang Diyos sumasamba. Naniniwala umano siya sa huwad ng sugo ng Diyos. Pinagtanggol naman ni Carrie si Mira. Ngunit sabi ni Deborah, marami umanong ginagamit ang kaaway ng Diyos upang iligaw ang mga tao. Sagot naman ni Mira, hindi naman daw siya umano ang kalaban. Tinawag siyang mapagpanggap ni Deborah. Pinagtanggol muli nila Father Sebastian at Carrie si Mira. At sinabi nilang wala naman umanong patunay si Deborah sa kanyang sinasabi. Wala rin umanong dahilan si Mira upang magsinungaling. Tinawag si Joy ni Deborah at inutusan itong sabihin sa lahat ang kanyang nalalaman. Nakabahang humarap sa mga tao si Joy at sinabing nakasama niya si Mira at naging magkaibigan umano sila. Hindi daw totoong namatay at nabuhay si Mira. Hindi din daw umano totoong bulag at biglang nakakita si Mira. Niloko lang daw umano ni Mira ang lahat. Sinabi daw ito lahat ni Mira sa kanya dahil gusto umano nito na maging kasabwat si Joy at pagkakitaan ng mga tao. Naniwala naman ang mga tao sa sinabi ni Joy at kinutya nila si Mira. Biglang tumakbo si Joy pagkatapos itong magsalita. Naglalakad na siyang mag-isa nang sinundan ito ni Agatha at inutusan siyang sumakay na sa sasakyan. Sagot naman ni Joy, nagawa na nito ang gusto nilang ipagawa sa kanya kaya gusto niya munang mapag-isa. Hindi naman daw siya pipigilan ni Agatha at malugod nitong ibinalita na tutuparin niya ang pangako na tutulungan niyang makapag-aral ng Maynila si Joy. Ngunit tila hindi masaya si Joy sa kanyang narinig. Nagtaka naman si Agatha sa naging reaksyon ni Joy at tila iba na daw ang gusto ng dalaga. Sagot naman ni Joy, hindi daw niya nais makamit ang pangarap sa masamang paraan. Sinabi naman ni Agatha, wag na lang daw niyang isipin na trinidor niya si Mira at ang isipin na lang daw niya ay tinulungan niya ang kanyang sariling pamilya. Hindi naman na niya mababago ang kanyang mga sinabi kung kaya't wala na siyang mukhang maihaharap kay Mira. Mas mainam pa umanong kalimutan na niya ang kanyang kaibigan. Ikaw, ano sa tingin mo? Friendship over na ba sila Mira at Joy?
Kaya comment down below na yan at abangan ang iba pang magaganap sa Huwag Kang Mangamba. Narito ang mga dapat abangan sa susunod na episode ng Huwag Kang Mangamba. Kakausapin na ni Mira si Deborah tungkol sa sinabi sa kanya ni Joy. Nilinlang naman siya ng manggagamot at sinabing si Joy mismo ang nagsabi noon at walang pumilit na sabihin niya yon. Niniwala kaya si Mira sa kanya? Tuwang-tuwa sina Mayor at Deborah sa kanilang ginawa at malapit na umano nilang masira si Mira sa lahat. Magtatagumpay kaya sila sa kanilang binabalak? Nausap na ni Mira si Joy at sinabi nitong alam niyang may dahilan si Joy kung bakit niya iyon nagawa at naiintindihan niya daw ito. Iging tunay na magkaibigan na kaya sila? Kita ni Joy ang picture nilang dalawa ni Fatima. Mauungkat na ba ang tunay na nangyari sa kanyang ina? Humingi ng tawad si Joy kay bro at tila himalang makakausap niya ito. Ito na kaya ang pangyayaring tuluyang magpapabago kay Joy? Kaya like and subscribe para lagi kang updated sa susunod na magaganap sa Huwag Kang Mangamba. Thank you and God bless!